meron na naman balita na itong sinasalsal ni SMNI. Siyempre, kailangan nilang kailangan talaga nilang pagsalitaan 'yan kasi kailangan nilang suportahan yung kanilang sariling tao. Ito yung binalita nila kanina. Yan, panoorin natin. Nagumpisa na ang bakbakan sa Senado sa issue kung totoo bang gumagamit ng illegal na droga si Pangulong Bongbong Marcos. Nagmula ang tanong ng publiko matapos mag-viral sa social media ang ilang PIDEA documents na nagsasabing naging Thank you pala, Titrexia, sa pag-send. Salamat. target noon ng isang anti-drug operation, sinoy Senador at ngayon Presidente Marcos. At dahil siya ang pumirma sa pre-operations report, napilitang lumitaw sa Senate investigation si dating PIDEA agent Jonathan Morales. Napilitan talaga? Napilitan? Napilitan talaga? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na pilitan. Hindi ako naniniwala na pipilitan yan. Dati pa siya ganyan. 2013 pa lang ganyan na yan. So hindi yan napilitan. Hindi ako naniniwala. Nanindigan si Morales na totoo ang operasyon at siya ang tumipa ng pre-ops. Batay sa salaysay ng isang confidential informant na itinuturo si Marcos at ang artistang si Marcel Soriano na umunay gumagamit ng white powdery substance. Pinabulaan na ng PIDEA ang mga dokumento at iginiit na wala ito sa kanilang database. Pero ayon kay Agent Morales, hindi natuloy ang operasyon laban kay Marcos at iba pang mga kasabwat kaya hindi ito napasok sa Plans and Operations Reports, Management Information System o PORMIS ng PIDEA. Fake news talaga kayo, SMNI. Kulang yung kwento nyo eh. Kulang yung kwento nyo, SM Maniac. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit kulang? Hindi kinuwento ni SM Maniac na inimbestiga rin, tinanong paulit-ulit si Morales tungkol dun sa aktual na araw na meron daw witness na pumunta. Hindi niya nasagot. Hindi niya maalala kung sino yung mga kasama niya na nag-interrogate doon sa confidential witness daw nila. Hindi niya matandaan kung kanino niya isinumite, kung kaninong pa-abogado ipinanotaryo yung kanyang sworn statement. Tayo po ay magbibigay po guys sa ating mga kaibigan muna sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala na inyong marimete sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app. Gumawa kayo ng account. Lagay nyo ba ang account details dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shops. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na coach dyan, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gawin nyo sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Hindi niya alam, mga kotsero. Huwag na muna natin pansinin yung sinabi ng PIDEA kasi syempre, itong mga DBS, hindi talaga sila maniniwala sa sasabihin ng PIDEA. Doon na lang sa sinabi ng kanilang hero, ng kanilang bayaning sinungaling. Anong sinabi niya? Sir, hindi ko na po maalala, nakasulat po yan sa sworn statement ko. Hindi mo binasa ang sworn statement mo bago nag-hearing? Sinungaling kasi. O sabihin natin matagal na yung kanyang sworn statement. Siguro naman may kopya ka ng sworn statement mo at binasa mo yun bago mag-umpisa yung hearing. Kasi tatanungin ka sa detalye nun eh. Ibig sabihin, ganun siya katanga na hindi niya binasa yung kanyang sariling sworn statement noong 2012? O nag-iimbento? Nag-iimbento. Baka nga wala pang sworn statement eh. Baka nga wala pang sworn statement. Sinungaling talaga tong SMNI eh. ng pinag-ingat ng PIDEA ang publiko sa paglaganap ng mga peking dokumento gamit ang Artificial Intelligence o AI. Subalit para sa chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs na si Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi AI-generated ang mga kumalat na dokumento. Sang-ayon rin dito ang isang political strategist. Sasabihin ko talaga, nakakonclude ka ako right away na totoo itong papel na ito, nangyari ito, dahil aside from the claim of Morales na siya ang gumawa ng papel na yan, siya ang pumirma, signature ngayon, at lahat ng mga vehicles na nakalagay doon sa pre-operation report
ay inamin na rin ng PDEA na organic vehicle nila yung mga sasakyan na yan at sasakyan ng team leader ni personal vehicle ng team leader ni Morales. So, klaro kayo, aside from that, nakita ko na kung claim nila na AI generated or gawa lang sa computer yung papel na yan, I would disagree because nakita ko yung soft copy na yon kung may nakalagay doon na tatak na confidential, no? May marking sa confidential. Nakita ko doon sa letter C at saka sa letter A, yung markings ng butas ng pansel. Yung magbutas ka ng pansel para ipasok mo sa pasilyer yung dokumento, yung papel. Eh, may mga butas eh. May mga butas. Ibig sabihin, old files ito. Somebody is keeping this old file. How sure are you, Senator Bato, that these are old files? Eh, wala kang nakitang receiving copy. Ni tatak. Wala kang nakita. Kung isunumit ito, at least, alam nyo mga kotsero, sa mga hindi po nakakaalam ng takbo ng gobyerno, kahit po ito ay hindi aprobahan, let's say hindi inaprobahan kaya hindi pumasok sa Formis. Kahit hindi pa to aprobahan, tatatakan to ng receiving. Received date. O, magkatatak ng ano yun eh, usually yung mga tawag doon, stamp. I-stamp yan, stamp. Receive. Tapos meron date. Tapos merong pangalan na nag-receive. Kaya yan. Hindi ho basihan ang butas ng folder para sabihin na luma na to. May nakita ba kayong date dyan sa butas? May date ba dyan? May date ba sa butas? Dyan. Meron ba kayong nakitang date dyan? Wala. Eh kahit ngayon ako, pwede akong Ito. Ulitin ko lang ulit yung example ko nakaraan. Ito, 2-hole punch. Para authentic na papel. Diyos ko, nagigigil talaga ako dito sa topic talaga to. Promise. I can claim mga kotsero na ito ay pinunch ko last week. Do you have any way of knowing that? Wala. You don't. You don't have any way of knowing na ito ay pinuncher ko nung isang linggo. Kahit ito ay pinuncher ko ngayong araw lang na to. At this very, very moment. Walang basis yan. Hindi yan basis ng age. Not even the age of the paper. When it was received, when it was submitted. Hindi yan ang basehan. Ang basehan is kung kailan na-receive. Eh baka nga, let's say, sinulat nga niya yan, hindi naman niya sinubmit, o di walang receiving copy. Somebody's keeping these old files. The number one question sa isip ng mga tao, Sumunod pa to si malutikiyak. ito ba yung dokumento? Oo. Ikaw ba gumawa ng dokumento? Oo. Ikaw ba pumirma nito? Firma mo ba ito? Oo. Ano pa ba naman ang kailangan natin to establish facts? Ano pa ba ang kailangan to establish facts? Kailan sinumite? Diyos ko. Basic. Kailan mo sinubmit? Every document, mga kotsero, lahat ng isinusumite natin sa gobyerno, lahat yan may basis. Totoo, sinulat. Sabihin natin, inadmit nitong si Malutikiya, nitong Morales. Inadmit ng Morales na siya ang sumulat. Okay. Siya ang sumulat. Pinirmahan ba niya? Oo, pinirmahan niya. Kailan mo sinubmit? March 11. Nakasulat March 11. How can you prove that you submitted this in March 11? Walang control number. Walang tatak na ni-receive ng opisina. There's nothing. We cannot. Hindi nga niya pinatunayan na may tumanggap. Hindi natin alam kung ito ay isinumite mismo. Isinumite ba? Hindi natin alam. It's a mystery. Kaya alam nyo, itong buong PIDEA leaks na to, nakakabwisit siya kasi ginagawa talagang tanga ang mga Pilipino. Ang nakakainis, ang gumagawa nito ay yung mga taong nagkiklaim na sila daw ang nakakaalam ng mga bagay-bagay.
O sige, ako simple lang naman tanong ko dito kay Morales Kailan mo sinubmit? At sino nag-receive? Yun lang ang tatanong ko kay Morales. Kailan mo isinumite at sino ang nag-receive? Kasi sinasabi niya nasa PIDEA daw. O di malamang sa malamang meron tumanggap sa PIDEA. Kaya nga mga kotsero, bobo lang ang maniniwala dito sa PIDEA leaks na ito. Ito lang, basic example. Duda rin si De La Rosa sa testimonya ng immediate boss ni Morales sa Intelligence and Investigation Service noon o ISS na si Director Martin Francia. Sabi kasi ni Morales, nag-usap sila ni Francia bago ang Senate hearing, bagay na itinatanggi naman ng dating hepe ng ISS. Tinanong ko kahapon, ay lumalabas na may tinatago itong tao na ito at ito ay ma-discover natin ngayon kung lalabas yung inibitahan natin na isa pang former PIDEA employee. May nanumpa namang 8 taga-PIDEA sa pagdinig at pinabulaanan ang sinasabing report ni Morales laban sa Pangulo. Pero nang tanungin kung naroon ba sila sa PIDEA, nang kausapin ni Morales ang kanyang confidential informant, ay wala raw doon ang 8. Nandoon ba kayo sa insidente na yon? Sabi nila lahat sila 8. Wala sir. Wala kami, hindi kami nandoon sir dahil Sabado yun. So, anong implication ngayon yung denial ninyo dito sa ano kayo nakapag-deny? Wala pala kayo doon sa... Senator Bato, basic ulit. Diba, kiniklaim nga ni Morales. Balikan nyo kasi yung sulat ni Morales kay Lasso. Ang sinabi ni Morales kay Lasso, in-interview daw niya yung witness na lumapit in the presence of all the members of the IIS. Yun ang sinabi niya. Nandoon daw lahat ng mga taga-IIS noong mga panahon na yon. Tinanong mo pa nga si Morales can you name kung sino yung nandun? Anong sagot ni Morales? Oo, nandun sa statement ko. Senator Bato naman. Mali ka ng topic. Kung gusto mong sumikat, mali ka ng topic. Mali ka ng tinapik. Kasi itong topic na to, ikakasira mo to. At yun na nga, nakakasira na nga sa'yo. Tinutulungan lang kita, Senator Bato. Huwag kang mapipikon. Tinutulungan kita na maitama mo lahat ng pagkakamali mo dito sa unang hearing. Kung makarating man sa kanya tong video na to. Kasi ang dami mong butas doon sa unang hearing. Itama mo sa pangalawa mong hearing. PIDEA nung panahon na yun nung araw na yun. Bakit kayo nagdi-deny na hindi nangyari yun? So, yun palang questionable na yung kanilang in-execute na affidavit. Madali sabi mukhang nagkakaisa sila para takpan yung katotohanan niya sa sinasabi ni Mr. Morales. Most likely, sir. Most likely. Ilang sworn statement na ba ang sinumite? Nasaan ang legal office? Di ba sinumite raw sa legal office? Malamang sa malamang may kopya yung legal office ng sworn statement. Ba't hindi mo pwede pasubpina yon, Senator Bato? Pasubpina mo kaya? Senator Bato, ipasubpina mo kaya? Subpina ad, hindi testificandum yun. Subpina duces tecum. Ibig sabihin, isusubpina yung mga dokumento. Yan. Subpina duces tecum. Yan. So yun, pasubpina duces tecum mo. Yun. Paano mo? Pakuha mo yung lahat ng dokumento na meron. Ang nakakapagtaka nga mga kotsero, hindi pa nga nagpapasubpina duces tecum mga itong si Senator Bato. Nagdala ng dokumento ang PIDEA. Nagdala ng dokumento ang PIDEA. Pinalabas ba? Hindi. Senator Bato, baka naman next time, sa next hearing, pag sinabi ng PIDEA na may dala ho kami mga binder dito nagpapatunay sa aming mga sinasabi, pakipansin po, Senator Bato. Kasi pinaniwalaan mo yung sinasabi ng resource person mo na walang dokumento, puro laway lang ang dinala sa hearing. Likely, sir. Most likely. Samantala, Sa executive session, tinignan, hindi, wag na executive session.
Walang executive session. Senator Bato. Sinisiraan in public yung presidente, tapos i-executive session niyo yung defense niya. Walang ganon. Walang ganon. Walang executive session. Sinusunog niyo yung presidente nang wala sa ayos eh. Kung ano-ano inaakusan nyo. Tapos gusto nyo yung pangsagot sikreto? Hindi, walang ganon. Walang executive session, Senator Bato. Kung talagang nahanap mo talaga yung katotohanan, ayun. Walang executive session. Wala. Itama mo to, Senator Bato. Hindi kami nagagalit dahil, tawag dito, kasi sabi niya wala raw siyang pakialam kung magalit daw yung mga tao. Basta gusto lang daw niya hanapin yung katotohanan. Yun nga ang problema, hindi mo hinahanap yung katotohanan, Senator Bato. Labas nyo. Binring up sa inyo sinabi sa inyo sa presence ng napakaraming tao at sa mga nanonood sa social media. Meron po kaming dokumento dito, sabi ng PIDEA, nagpapatunay na mali ang sinasabi ni Morales. Hindi mo pinansin? Tapos, biglang executive session? Walang ganon. Walang ganon. Isisikreto nyo yung pagpapatunay na mali kayo? Walang ganon. Langya. Nag-akusa kayo in public eh. Yung correction gusto nyo in private? Walang ganon. Hindi pwede. Pakita nyo sa amin. Maraming netizens na nakulangan sa paghawak ni Senator De La Rosa sa hearing. Subalit nanindigan ng senador na bilang chairman ng komite, mananatili siyang impartial at pakikinggan ang lahat ng panig. Bagay na siyang pinakapaksa sa pagsasagawa ng pagdinig. Some people are out for blood, sir. Gusto nila kaagad na i-persecute po yung presidente agad-agad without the benefit of hearing. Hindi din na maganda yung proseso natin kapag gano'n ang mangyari. Kaya nga tayo nag-conduct ng hearing to get to the bottom of it, makuha natin yung katotohanan. Tatalakayin ulit sa Senado ang issue sa susunod na linggo. Ayun. Next week daw. Ngayon mga kotsero, all of these mga kotsero is hanging on, ang kredibilidad kasi netong buong ito, ay hindi nakasalalay sa dokumento. Ang buong argumento na isinusulong ng partido ng mga naninira sa administrasyon, hindi yung hindi itong dokumento. Kasi maski sila, alam nilang walang kwenta to. Maski sila, alam nila walang kwenta yung dokumento na yan. Walang basis yan. Inangkla nila yung kanilang argumento sa pagkatao ni Morales. Sa whistleblower. The thing about people, mga kotsero, is that people lie. And documents don't. The thing with people is that people lie. And documents don't. Hindi nagsisinungaling ang dokumento. Pag ang dokumento, ginawa mong peke, mabibisto mong peke. Hindi makakapagsinungaling yan. Kaya nga ang lower house, dismayado, kay Bato. Lawmakers dismayed with Bato de la Rosa for trusting dubious source over PIDEA chief. Mas naniwala ka dyan sa taong walang kredibilidad? House Deputy Majority Leaders Faustino D. of Isabela and Jude Asidre ng Tingog further lamented De La Rosa's insistence that the purported leaked PIDEA documents implicating President Ferdinand Marcos Jr. to illegal drug use in 2012 were authentic because they bore punch holes. D also underscored the importance of the credibility of the resource person, referring to Jonathan Morales, who claimed that the anti-illegal drug operation against Marcos was authentic. Kaya ang sabi ng mga nasa lower house, at the end of the day, yung credibility nung taong nagsasalita na kung saan siya'y natanggal na sa kapulisan dati, meron din siyang hinaharap na kaso or finding sa PIDEA. And then you're gonna have him testify in Senate and mismong yung PIDEA na, the head of the institution, the head of the agency, sorry to tell you na walang gano'n na dokumento, walang basehan ito, non-existent ito. So are we going to believe the agency itself or a former agent na wala namang kredibilidad?
para sa akin napakadali ng pagpipilian natin. Totoo 'yan. This is the easiest choice we can make. Hindi ito katulad ng eleksyon. Sa eleksyon mahirap pumili. Well, nung 2022, madali lang ang pili. Pero, madali lang ang pipiliin dito. Sino pipiliin mo? Yung nagsisinungaling o hindi? Ganun lang yan eh. Si Congressman Barbers. Ito si Congressman Barbers, gigil na gigil to sa drugs eh. Matagal na niyang pinag-iinitan yung drugs na yan eh. Sabi niya, base sa mga ulat, si Morales ay na-dismiss sa police service bago pa siya nag-apply as PIDEA agent. Sa pinirmahan niya na personal data sheet sa PIDEA, sinabi niya umano na wala. Pero meron pala. Meron pala siyang kaso sa PNP bago siya nag-apply sa PIDEA. Noong nakalusot na siya sa PIDEA, akusahan naman siya later ng kanyang mga superiors at kasamahan mismo sa PIDEA na umano'y sangkot sa pilipit na pag-aresto at 8 million extortion sa isang suspected Chinoy drug lord na kinilala na si Mark Tan ng Binondo. So ngayon mga kotsero, babalikan natin, tulad na sinabi ko kanina mga kotsero, ang pagkakamali ni Bato de la Rosa at ng mga propagandista sa likod nitong PIDEA leaks na to mga kotsero, inangkla nila yung kanilang argumento sa pagkatao ni Morales. But Morales is not a credible person. Hindi mo siya pwedeng paniwalaan basta-basta. Dahil hindi mo alam kung kailan siya nagsasabi ng totoo at kung kailan siya nagsisinungaling. Ganyan si Morales. At hindi lang ho yan, hindi ho yan kwento-kwento. Ito po ay nahusgahan na ng Korte Suprema. Anong sinabi ni Morales? Hindi niya alam na siya daw ay na-dismiss. Nagsinungaling siya doon, mga kakotsero. Bakit? Kasi may desisyon ang Court of Appeals at may desisyon ang Supreme Court na siya ay dismissed. Kung hindi mo alam na dismiss ka, bakit ka nag-file bakit ka nag-file ng motion for reconsideration sa iyong sariling ahensya? Bakit ka nag-file ng apela sa Court of Appeals at bakit ka nag-apply ng apela sa Supreme Court? Hindi mo alam na dismiss ka? Sinungaling talaga. O gusto niyo ebidensya? Papakita ko kayo yung ebidensya. Kasi, alam niyo mga kotsero, dito sa channel ko, hindi tayo basa-basa sa chismis. Doon tayo sa totoo. Doon tayo sa maski kayo, kaya nyong hanapin. Kasi ako mga kotsero, ayoko talaga nung yung tao dito. Yung magre-research ako tapos ako lang makakahanap. Senator Bato, pinagsinungalingan ka harapan. Tapos maniniwala ka pa kay Morales. Court of Appeals denies decision of discharge PIDEA agent to reconsider case of grave misconduct. Jonathan Morales yan, anong sinabi? October 22, 2015, ayan, nag-file ng resolusyon ang Court of Appeals. Court of Appeals to denying the motion for reconsideration filed by Jonathan Morales, a dismissed agent of the PIDEA, after he was found guilty of grave misconduct, dishonesty, and conduct prejudicial to the best interest of service. Hindi niya alam na na-dismiss siya. Anong ibig sabihin nito? Na yung sinabi ng PIDEA na siya nga ay nagsinungaling sa kanyang PDS ay totoo. Naalala ko lang, nung nabasa ko yung PDS, naalala ko lang na biktima rin pala ako ng leak dahil nabasa ko yung PDS. But anyway. Pinagsinungalingan ka, Senator Bato, harap-harapan. Harap ka, lalaki sa lalaki. Tinignan ng mga mata mo. Sinabi sa'yo, hindi ko alam na dismissed ako. Pinakitaan ka ng dokumento ng PIDEA ni General Lasso, Director General Lasso. Pinakitaan ka ng dokumento na sinabi, sinungaling yang mokong na yan dahil nagsinungaling siya sa kanyang PDS. Ayaw niyong maniwala. Baka maniwala ka naman sa Court of Appeals.
Baka lang. Morales sought a reversal of the 10-page decision promulgated by the Appellate Court on May 28, 2015, which upheld the rulings of the Civil Service Commission affirming PIDEA's decision to dismiss Morales from service. Eto, it will be recalled that on May 3, 2010, Morales, together with other PIDEA agents, conducted a buy-bust operation in a popular food chain restaurant in the city of San Fernando, Pampanga, that led to the arrest of 2 Chinese nationals and the seizure of 200 grams of drugs, methamphetamine. The following day, Morales, as the arresting officer, executed an affidavit stating in detail the said anti-drug operation. However, more than 2 years later, Morales was supposed to be cross-examined by the defense, but instead he was presented as witness for the accused and in open court recanted his testimony. Nagsinungaling pa pala to. Hindi lang sa kanyang PNP. Nagsinungaling din siya pati sa kanyang testimonya. He also added he and his fellow PIDEA agents executed their affidavits against a Chinese national under duress and intense pressure. Uy, grabe kayo. Sinisin niyo pa yung PIDEA? On January 9, 2013, a show cause order was issued to Morales directing him to explain why no administrative charge shall be filed against him. He did not submit his comment. 6 months later, a formal charge was filed. Though Morales submitted his answer to the formal charge, he did not elect a formal investigation. Iba pa pala yung sa PNP. Iba pa pala tong sa CA. Anak ka ng tipaklo. Sinungaling nga. Sinungaling. Na nagsinungaling siya sa PNP, sa kanyang PDS. Eto, nagsinungaling naman siya sa kanyang affidavit. Fake to kasi walang butas. Ay, nako. Ay, Diyos ka. Senator ba to? Baka peke to kasi walang butas ng sa soft copy. So baka peke. Diyos ko. Senator ba to? Baka naman. Iniakad sa Supreme Court. Ayan. By bust. Ito nga. Same case. Sabi ng Supreme Court, tama ang PIDEA sa pagtatanggal sa kanya. Sabi ng Supreme Court. Hiwalay pa pala to. Etong sa Supreme Court. Nagsinungaling naman siya sa korte. Kaya pala inaresto siya nakaraan. At he's out on bail. Diyos ko. Ayan, ito. Nagsinungaling siya sa korte. Yun yung ano dito eh. Yun yung ano dito. Pagkakamali ng kabilang ng partido. Na yung ano niya, yung kanilang propaganda umiikot sa tao. At iisang tao lang. Buti sana kung galing sa dokumento eh. Kung galing sa document, walang problema. Hindi tayo magkaka-issue. Di ba? Walang problema yon. Kaso hindi galing sa tao at yung tao na yon palyado pa. And all of these, mga kotsero, sa totoo lang, is part of a bigger plan. Ano yung bigger plan? It's to destabilize the government. Kahapon dinaanan na natin to. Kahapon. Pero mga kotsero, this is turning into something much, much more serious. And I think, mga kotsero, PBBM should start acting on this. This is actually a threat to national security. Yung ginagawa nila. That's a threat to national security. And let's not be naive. Wag tayong magpaka-inosente. Let's not be naive. Na para isipin na ito hindi walang epekto sa ating economy, walang epekto sa ating sa imahe natin sa mundo, etc., etc. All of these things, mga kotsero, all of these has a consequence. Naalala nyo nung si Apo Lakay gusto nilang siraan? Maliban sa human rights violations at sa pagnanakaw, ano pa yung inisyu nila?
May isa, very, very controversial. Dovey Beams. Si Dovey Beams. Although it was never confirmed, pero napaka-controversial noon. And it's part of the drama. Parte ng drama 'yun. Para siraan at i-destabilize ang ating administrasyon. This is Dovey Beams Part 2, only it's a different kind. Si Dovey Beams kasi, ang drama doon, CIA planted naman 'yon si Dovey Beams. Pinalabas doon sa audio tapes na ni-record daw ni Dovey Beams na nambababae daw si Apolacay. Daw. Although it was never confirmed and hindi naman nagsalita doon si Madam Imelda, we don't know why. It was never confirmed. Pero isa 'yun sa mga bagay na ginagamit na panira kay Apolacay noon. So, pinapalabas nila na babaero, hindi dapat pagkatiwalaan kasi maski nga yung pamilya niya hindi niya maalagaan. So, mga ganun ba? Ngayon, this is the same thing. Dovey Beams, this is Dovey Beams version 2. Except, ang ginagamit, drugs. At ang nagtanim, China. Ako mga kotsero, I'm convinced na this is the work of Chinese operatives. Of course, that's a conspiracy theory. Conspiracy theory lang naman 'yun. Pero hindi malayong mangyari 'yun. Bakit? SMNI, ang bumubuhay ngayon diyan, pangit ang revenue nila, mga kotsero. Konti lang nanonood sa kanila. Sa YouTube, sa social media. Hindi rin sila malakas sa Rumble. Konti lang nanonood sa kanila. Ang bumubuhay sa kanila, mga kotsero, ay yung kanilang partnership with SMNI, and that is not fake news. That is true. With a CGTN pala. China Global Television Network. CGTN. Kaya ako, mga kotsero, hindi ako magtataka kung totoo yung sinabi ni Katrina Ponce Enrile na si Martin Andanar ang nagpopondo ng mga propaganda laban kay PBBM. So yun. Hindi ako magtataka. Diba? Si United Front Work. Naalala niyo si United Front Work? Research niyo yan. Si United Front Work. Yun ang propaganda arm ng Chinese Communist Party. So, hindi ako magtataka, mga kotsero, na pinopondohan to ng China. Bakit? Kasi lahat ng actors mga pro-China eh. So ako, kung lalabas man ng issue, kung lalabas man ng kwento na yung destabilization plot against PBBM is a China-sponsored activity, hindi ako magtataka. Hindi ako talaga magtataka. SMNI. Si SMNI, merong pondo, malamang sa malamang, na nakukuha kay China. Tapos, karamihan ng mga vloggers na nag-visit ng China are Duterte supporters. So, hindi ako magtataka kung ito yung mga modern makapili. CGTN, China Global Television Network. So, ako, mga kotsero, I think this is starting to become a national security issue. Hindi na to simpleng hindi na to simpleng expose lang ng isang vlogger. Hindi na ito isang simpleng
for content, for the content. We all know na ikinabang si Maharlika dyan. Kasi syempre, marami nanonood sa kanya. Tapos syempre, nabalita rin na tumatanggap din siya ng bayad galing kay Martin Andanar. So, hindi ako magtataka. Hindi ako magtataka kung si Maharlika is in it for the money. Hindi ako magtataka. But, taking money from the enemy, binenta mo yung sinasabi mong bansa na mahal mo para lang sa kusing-kusing ng China. Ito si SMNI. Binenta nila yung kaluluwa nila para sa kusing-kusing ng yuan. This is starting to become a national security issue. And alam nyo mga kotsero, kung hindi ito pinatulan ng mga politiko, walang problema. Okay lang eh. Kung hindi ito pinatulan ni Bato, iyakap nyo lang dyan. Wala mangyayari dyan. Pinatulan ng mga politiko eh. Siyempre. Gusto nilang i-destabilize yung government eh. Alam nyo, and I hope Senator Bato, I hope this reaches Senator Bato. For all intents and purposes, kung ano, whatever yung motibo man ni Senator Bato to do this, claiming that you are objective is different from actually being objective. Yung sabihin mo na ikaw ay panig sa katotohanan ay iba sa totoong panig talaga sa katotohanan. Kasi kung totoong panig ho kayo sa katotohanan, Senator Bato, kayo po ay kukwestiyonin nyo rin ang kredibilidad ni Morales. Kaso hindi. Kung kayo po ay totoong panig sa katotohanan, dapat ho, pinabuksan nyo yung papeles ng PIDEA. Dapat ho, naging open-minded kayo sa mga kaso na hinarap ni Morales. Dapat ho, kayo binigyan nyo ng bigat yung pagkakatanggal sa kanya sa PNP at pagmamanipula ng kanyang PDS. Dapat ho, binigyan nyo rin ng bigat yung desisyon ng Court of Appeals at ng Supreme Court nung hinatulan siya na nagsinungaling siya sa kanyang testimonya laban sa 2 drug pusher. Kung kayo po ay panig talaga sa katotohanan. Kaso hindi eh. You glazed over it eh. Hindi nyo siya pinansin. Bakit? Kasi gusto nyong kumbinsihin ng taong bayan na authentic yung dokumento. At ang ginamit nyong pang-kumbinsi sa amin, butas ng 2-hole punch. Hindi naman ho kami ganun katanga, Senator Bato. Huwag nyo naman ho kami tratuhing tanga. Ang hinahanap nila ay hindi katotohanan. Ang hinahanap nila ay confirmation bias. Confirmation bias. Sa Tagalog, or ang confirmation bias, mga kakotsero, yung kapag naghahanap ka lang ng papanoorin, papakinggan, babasahin, nakukumpirma sa iyong paniniwala na. Para lang masabi mo na, ay, totoo yung pinapaniwalaan ko kasi sinabi ni ganito, nabasa ko na ganyan. Tapos yun lang yung hahanapin mo, yung mga bagay na susuporta sa paniniwala mo. Wag ho tayong gano'n kasi kayo po, senador. Kami, ordinaryong civilian, we can afford confirmation bias. Pwede sa amin yan. Pero pag naging abogado na tayo, hindi na pwede. Pero habang civilian pa tayo, I can still afford confirmation bias. At least ako, on my level. Pero kayo po, bilang senador, Senator Bato de la Rosa, you cannot afford to have confirmation bias. Na ang gusto nyo lang pakinggan ay yung mga bagay na kikiliti sa tenga nyo. Na ang papaniwalaan nyo lang ay yung mga bagay na kukumpirma sa mga pinapaniwalaan nyo na. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for today. Mga kotsero, almost 3 hours na tayo naka-livestream. At kapit na kapit pa rin yung 3,000 viewers natin. Maraming salamat dyan. I sincerely appreciate it, mga kotsero. At bukas na po tayo mag-shoutout, guys, ha. Bukas na po tayo mag-shoutout. Pasensya na po. Pero shoutout ko po itong mga nag-super chat. Start tayo kay Christina Capage, Alex.com, Maria Corazon Monar, Fatima Gonzalez, Soft Bites Unlimited, Ma'am Celila Valverde, Marlon Batad, Mer Pumikpik, Mahalel Custodios, Sheila Acacio, and Armidas. Ayan.
Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Good Yard Live. God bless you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?